Yan po isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Inihaya ko pag lahat na tayo tumayo. Lord God, palakpakan po natin ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, Jesus! Ikaw, Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Lahat po ba ay nagagalak na umawit at magpuri sa Diyos? Lahat po ba ay nagagalak na umawit at magpuri sa Panginoon? Sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Magpupuri sa iyo, Diyos! Magpuri pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Bakit di ka nagbabago magpakailanman? Isa pa! Ang pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Pag-ibig mo'y naman sa kanino man. Bakit di ka nagbabago magpakailanman? Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Yes, Lord! Masasalamatan magpakailanman. Yes, Panginoon! Tanging sa'yo lamang ang papuri, O Diyos! Papuri sa'yo! Papuri pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo! Ang pag-ibig mo sa kanino man. Bakit di ka nagbabago magpakailanman? Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin.
Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umawit, Nagpupuri sa'yo. nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad magpakailanman, tunay kang kaparang. Napakabuti mo, Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, kinialay tatas ka sa buhay ko. Isa pa sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umawit, Nagpupuri sa'yo. nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras kay totoo. Walang tulad magpakailanman, tunay kang kaparang. Napakabuti mo, Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, kinialay tatas ka sa buhay ko. Umaawit, Panginoon. Umawit, Nagpupuri sa'yo. nananalig Sa kabutihan mo. umawit, Nagpupuri sa'yo. nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras. Kay totoo, walang tulad magpakailanman, tunay kang kaparang. Napakabuti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba. Iniaalay tatas sa buhay ko. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad magpakailanman, tunay kang kaparang. napakabuti mo, Diyos, sa ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba. Iniaalay tatas sa buhay ko. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras. Walang magpakailanman, tunay kang kaparang. Napakabuti mo, Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at
Itataas ka, Panginoon, sa buhay namin. At patuloy na kay aming dadakilain, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Worship your holy name. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ni minsan ay hindi ka nagkulang sa amin. Ni minsan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na aming sinasamba. Hallelujah, Jesus. Worship you. Hallelujah. Palagi kang nariyan para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Worship you. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay wagas at saptapagas. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin mo. Dakilain ka sa buhay ko. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, buhayin mo. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay wagas at wagas. Wala nang papatay, Panginoon. Wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang aming itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin kami sa pakatapatan mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, Diyos, ikaw lamang ang ibig ko
Gaya ng aming inawit, Panginoon, sa buhay namin ika'y sapat. Sa buhay namin, Panginoon, wala na kami ibang hangad, kundi ang mapapurihan ka. Wala kaming ibang hangad, kundi maalayan ka ng papuri at pagsamba at makapaghatid sa iyo ng kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinabayaan magpakailanman. Lagi kang nariyan para sa amin, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na dakila na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming pinaglilingkuran at walang imposible sa iyo. Kaya mong maghimala sa bawat isa sa aming narito, Panginoon. Sino man, O Diyos, ang may pasanin papunta sa simbahang ito. Sino man, Panginoon, ang may mga problemang daladala. Lord, sino man po ang nangihina, patuloy na ikaw ang aming maging kalakasan. Salita mo, Panginoon, ang aming kapitan, sapagkat alam namin na walang karapat-dapat na sundin, walang karapat-dapat na paglingkuran at alayan ng buhay na ito, kundi tanging ikaw lamang. Salamat po, Diyos, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng lakas sa amin. Gamitin mo lamang po ito sa iyong kapurihan. Gamitin mo lamang po ang lakas na meron kami, ang buhay na meron kami, upang mapaglingkuran ka. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila, niluluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tunay napakabuti ng Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman, nananatiling mabuti ang ating Diyos na buhay. So, ngayon pong umaga, patuloy natin ihanda ang ating mga buhay, ang ating puso sa salita ng Diyos na atin pong tatanggapin. Napakahalaga ng paglilingkod natin sa Panginoon. Unawain natin ang katotohanan ito. Yamang tayo po'y natubos, yamang tayo tinawag ng Panginoon, ang buhay ng kanyang anak na inihandog doon sa krus ng Kalbaryo, no? Na tayo po halos dating walang kwenta, walang pakinabang, walang patutunguhan, walang layunin sa buhay. Subalit tayo po ay tinubos ng Panginoon. Nilinis, binago, binigyan ng panibagong pagkatao na ipanganak sa panibagong pagkatao, no? At ngayon tinanggap bilang mga anak. So, ito yung naging kalagayan ng bawat isa sa atin. Kung noon, hindi natin alam kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Kung noon, meron tayong sariling ideya ng paglilingkod sa Diyos. Kahapon sa aming Bible study, isang katanungan. Sabi ko, nung araw ba, no, na wala pa kayong pagkakilala kay Jesucristo, alam nyo ba na kayo ay nagre-rebelde laban sa Diyos? Sabi na, hindi. Hindi namin alam. At tingin namin, hindi kami nagre-rebelde sa Diyos nung araw na wala pa kami pagkakilala sa Panginoon. Bakit po? Kasi hindi rin nila alam, ang pagkakaalam ng karamihan, nung panahon na wala pa silang pagkakilala kay Kristo, ang alam nila, gumagawa sila ng mabubuting bagay. So paano mong sasabihin, nagre-rebelde laban sa Diyos? Ang alam ko, nagsisimba ako tuwing linggo. Ang alam ko, tuwing alas 6, nananalangin ako. No? Alam ko, tuwing alas 12, kapag ka nananalangin sa LCC, humihinto ako. So paano mong sasabihin, nagre-rebelde ako laban sa Diyos? Ang totoo, nung panahon na wala pa tayong pagkakilala sa Diyos, tayo ay rebelde sa Kanya. Bakit? Dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating katangian na isang makasalanan na hindi pa tinatanggap yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang buhay na ito nung araw ay nasa ilalim ng pagre-rebelde laban sa Diyos. Subalit, nung tayo'y magpakumbaba,
isinuko ang buhay sa Panginoon, tinanggap niya tayo bilang mga anak. Hindi na tayo mga rebelde. Hindi na tayo mga patay. Nung tayo naligtas, ang buhay natin ay para na sa Kanya. At ang buhay na ito ay hindi na para sa atin. Hindi na ito nananatili na, kumbaga, gapos ng sariling kagustuhan, kundi ito'y nasa ilalim na ng pagkilos ng Panginoon. Ang tanging nagmamay-ari ng buhay na ito, walang iba kundi si Jesucristo. Sapagkat tinubos na ito ng dugo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang buhay na iyan ngayon ay ligtas na. At tapos tayong maligtas, napakahalagang maunawaan natin yung layunin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Mahalagang maunawaan natin yung layunin, no, na dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya. Iba na yung ating ginagawa ngayon sa ginagawa ng karamihan. Iba na yung kaisipan na meron tayo sa kaisipan ng karamihan sa daigdig na ito. Iba na yung ating pananaw matapos tayong maligtas. Malayong malayo kaysa dati. Ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan, no, is God save us to serve Him. Ayon po dito sa Philippians chapter 1, verse 12 to 30. Pilipos 1, versikulo 12 hanggang 30. Okay? So, hawak po natin ang ating mga Biblia. Samahan niyo po ako, sabayan, at basahin natin ang Philippians chapter 1, verse 12. Tayo po'y tumayo. Philippians chapter 1, verse 12 to 30. Ganito pang sinasabi ng talatang ito. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo ngang ipinangangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa nga na ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan. Tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Sapagkat, dahil dito,
Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po na ang iyong salita'y nagpapaalala sa amin sa layunin na iyo pong ipinagkaloob. Layunin na makapaglingkod sa iyo. Makapaglingkod sa anumang paraan at maging sa mga panahon ng kahirapan man. Aming Diyos, ngayon pong umaga, tulungan mo kami na ang iyong salita'y maunawaan namin, may sa puso, lumago, tumubo, at balang araw ito po'y magkaroon ng bunga. Na may mga tao pang dadalhin ka sa iyong kaharian na kami magiging kasangkapan sa pag-abot sa kanila. And I pray, Lord, na ngayong umaga, hayaan mo na ibukas ang puso ng bawat isa na matanggap namin ang pagpapala ng iyong salita namin pong napakinggan. At dalangin po namin, O Diyos, na ang kagalakan, bunga ng pakikinig sa iyong salita, panatilihin mo nga po. Salamat po, Amang Banal, at sino man sa umagang ito ang may mga kahirapan, may karamdaman, dalangin namin ang katugunan mula sa iyong salita at maging kagalingan alang-alang sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, pagpalain mo nga po bawat isa at higit kang mapapurihan. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo. So ito pong sulat ni Apostle Paul, halos alam ng karamihan sa atin na ito'y naisulat nung panahon na nasa loob ng bilangguan si Apostle Paul. Naisulat niya sa loob ng bilangguan at nung panahon na ito, nung araw na yon, halos kung bakit siya nasa loob ng bilangguan, hindi dahil sa nakagawa siya ng kasalanan, kundi dahilan sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Alang-alang sa kanyang pagsunod kay Kristo. No? Sabi niya sa verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo sa pagiging tagasunod ni Kristo. So, isinulat niya na nasa loob siya ng bilangguan. Kumbaga, mahirap yung kanyang kalagayan, subalit nandoon yung kanyang pagpapalakas sa mga mananampalataya sa kabila ng kanyang kalagayan. Bakit po? Dahilan, alam ni Apostle Paul yung kanyang layunin. Alam ni Apostle Paul kung bakit siya nabubuhay. Alam ni Apostle Paul kung sino dapat niyang paglingkuran sa kabila ng kanyang karanasan, sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Sa atin po bilang mga mananampalataya, ano man ang ating desisyon, palagi po itong mayroong layunin kung bakit yun yung naging desisyon natin. Kaninang umaga, bago tayo pumunta sa church, naisip na natin, pupunta ako sa church sapagkat makikinig ako ng salita ng Diyos at mapapalakas ako. Pupunta ako sa church sapagkat nandun namang kapatiran, nagiging kalakasan sa akin na makita ang kapatid sa pananampalataya. Pupunta ako sa church, so mayroon tayong mga layunin, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Sa bawat pagkakataon, hindi tayo gumagawa ng isang bagay para magsayang lamang ng oras. No? Magsayang lamang ng panahon. Palaging mayroong layunin kung bakit natin
ginagawa ang isang bagay. Kung bakit ka nagsusumikap na magtrabaho upang matustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Bakit ka nag-iimpok? Dahil malamang may gusto kang mabili o may pinaghahandaan ka. Gayon din ang Diyos, kung bakit niya tayo iniligtas, hindi para mabuhay sa sarili, kundi mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Dapat nating maunawaan na tinawag tayo, iniligtas at tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo upang paglingkuran ang Diyos na buhay. Okay? Hindi na kagaya nung araw na ano man magustuhan mo, yun yung gagawin mo. Ano man yung idikta ng iba, yun yung patutunguhan mo. Pero ngayon na ikaw ay nilinis, tinubos, binago ng Panginoon, ang buhay mo ay para kay Kristo. Upang paglingkuran, parangalan ang Panginoon. Makikita ho natin ang prayer ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Dito po sa verse 9 to 11. Ganito po ang pagkakasabi ni Apostle Paul. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Unawain ho natin itong laman ng prayer ni Paul. Idinadalangin ko na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob ni Kristo, sa inyo ni Kristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Kung makikita ho natin ang prayer ni Apostle Paul, ito yung pinakamimiti, ito yung pinakaasam niyang makita sa mga mananampalataya, na yung kanilang pag-ibig sa Panginoon ay lumalalim. Bakit po? Kailangan ito sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ito sa paglilingkod sa Panginoon. Yung malalim na pag-ibig sa Kanya, mayroong malinaw na pagkakilala kay Kristo at malawak na pagkaunawa sa Kanya. Okay? Kailangan ito sa mga mananampalataya. Ito yung prayer niya sa mga taga-Pilipos. Bakit po? Ano ang resulta? Sabi ni Apostle Paul, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ano ito? Yung mapaglingkuran ang Panginoon, yung maipangaral sa Jesucristo. So ito yung pinakamahalaga na tayo po'y nabubuhay sa panahon ngayon. So magagawa mong ipakilala, ipangaral ang Panginoong Jesucristo kung kilala mo siya, malalim ang iyong pag-ibig sa Kanya, malawak ang iyong pagkaunawa sa Kanya. So, mapili ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Napakahalaga nito sa ating mga mananampalataya. Na ito na, maunawaan natin na ito na yung buhay natin ngayon. Ito na yung ating kalagayan ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Jesucristo. Okay? Hindi na kagaya pa nung dati na buhay natin, na gusto natin masunod lamang yung ating sariling gusto. Pero ngayon, yamang nakilala natin ang Panginoon, siya na yung ating pinaglilingkuran. Siya na yung ipinakikilala natin sa iba. At habang tayo'y naglilingkod sa Panginoon, ito yung napakagandang sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya, sa gayon, pagdating ng araw, sabi ni Apostle Paul, sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Bakit ho? Kasi dahilan sa pag-ibig mo sa Panginoon, dahilan sa iyong pagkakilala at pagkaunawa sa Kanya, wala kang ibang ginagawa kundi ang mga bagay na may kinalaman sa kapurihan ng Diyos. So habang ginagawa mo yung mga bagay na may kinalaman sa kapurihan ng Diyos, imposibleng gawin mo yung mga bagay na ikasasama ng loob ng Diyos. Kundi gagawin mo
kung ano man ang nais ng Panginoon. Okay? Gagawin mo kung ano man ang kanyang kalooban para sa buhay mo. So, dito sa talatang ito, no? Darating ang Panginoon na ito yung buhay natin. Mayroon tayong kagalakan na sasalubong sa Kanya. Bakit? Maririnig natin sa Panginoon ang katagang, pumasok ka sa kaluwalhatian na inyong amang nasa langit, tapat kong lingkod. No? So, bilang mga mananampalataya, ito yung magiging resulta, no, ng ating buhay na nakay Kristo. Naglilingkod sa Kanya. So, unawain natin at isa-isahin ang mga talata na sa ating paglilingkod, ano yung ating mga ginagawa. So, number 1, we serve Christ to preach the gospel. No? We serve Christ to preach the gospel. Verse 12 to 14, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo na ang palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Nagpatuloy sila maglingkod sa Panginoon, no? May mga pagkakataon na maaari kang tumigil dahil sa kung anong mga pangyayari sa buhay, no? Maaari kang huminto sa iyong ginagawa at sabihin mong wala nang pag-asa, na bilanggo, tapos na. Pero ang mga kapatid pong ito, nagpatuloy sa kanilang paglilingkod na ipangaral ang Panginoong Hesus. Bakit? Nakita po nila na totoo ang kanilang ipinangangaral, no? Totoo si Jesucristo, pinatunayan ng mga alagad, subalit maliban po dito, hindi sila basta-bastang mapahinto. Bakit? Kasi nauna nang binanggit dito sa talatang ito, yung prayer ni Apostle Paul, sabi niya, mag-ibayo ang inyong pag-ibig, masangkapan ng malinaw na pagkakilala at pagkaunawa upang mapili ninyong pinakamahalagang bagay. So bagamat may pag-uusig, bagamat may kahirapan, bagamat alam nila na si Apostle Paul nasa loob ng bilangguan, pero hindi ito naging dahilan para huminto sila. Sapagkat alam nila at kilala nilang Panginoon, iniibig nila sa Jesucristo. Bagamat mayroong mga pag-uusig, sila ay nagpapatuloy na ipakilala ang Panginoong Hesus sa ibang tao. Bakit po? Alam din kasi nila na ang mabuting balitang ito lamang ang tanging paraan upang maligtas ang ibang tao. Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ito mismo ay kataga ni Apostle Paul. Ito isinulat ni Apostle Paul. Nakita niyo yung kahalagahan ng mabuting balita. Na itong tanging kaparaanan ng kaligtasan. Minsan, ang dami nating mga tagapagligtas. Pero wala nang ibang tagapagligtas maliban sa Panginoong Hesus Kristo. No? Na ang kaligtasang ito ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Merong mga kinikilalang tagapagligtas ang daigdig, pero anong nangyari?
No? Anong nangyari? Minsan po, si Jim Jones, isang pinuno na isang relihiyon, nagpakilalang nasa kanyang Panginoon. Isang araw, inipon niya yung kanyang buong congregation at nag-communion po sila. Sa panahon ng communion, pinainom ng laso ng lahat ng mga miyembro at halos karamihan namatay. Yung natirang buhay, pinilit na painumin sapagkat alam nilang lason yun. At yung natira pang buhay na hindi uminom ay kanyang pinatay at siya yung huling nagpakamatay. Mayroong hangganan lahat ng nagsasabing sila tagapagligtas. Subalit si Kristo lamang ang tunay na tagapagligtas at makapagliligtas magpahanggang ngayon sa sino mang lumalapit, sumasampalataya sa Panginoong Hesus. So patuloy silang naglingkod sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Dahil ito lamang ang paraan ng Diyos upang iligtas ang mga tao. Tayo ngayong nabubuhay sa panahon na ito, kailangang magkaroon tayong maghigit na malalim na pag-ibig sa Panginoon. No? Sa paanong paraan? Sa mahalagang tingnan natin ang salita ng Diyos, makilala natin si Jesucristo. Magkaroon tayo ng higit na pag-unawa, kaunawaan sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng higit na malinaw na pagkakilala sa Kanya. Sapagkat kung kilala natin ang Panginoon, mayroon tayong pag-ibig kay Kristo at mayroong maliwanag na pagkaunawa sa Kanya. Dumating man ang mga kahirapan, dumating man ang panahon na mayroon tumataas yung kaso ng COVID sa tabako, no? Patuloy pa rin tayo maglilingkod sa Panginoon. So yung bilangguan ay hindi naging rason upang huminto sila sa pangangaral. Bagkus naging malakas ang kanilang loob na patuloy na ipangaral sa Jesucristo sa kabila ng pag-uusig. Dumating ang panahon, nagkaroon tayo ng pandemic na halos huminto ang karamihan. Subalit hindi ho napahinto ang pangangaral ng mabuting balita. Bagkus nagpatuloy sa pamamagitan ng social media. At karamihang mga tao nasa loob ng kanilang tahanan. Walang ibang balitang matingnan, walang ibang balitang pwedeng panuurin sapagkat nung time na yun, wala din yung ABS eh. No, karamihan sa atin sa mga Bicolano, nasa Channel 12 tayo. Okay? Pero yun din yung panahon na pumasok yung social media, karamihan nagkaroon ng mga Facebook at ginamit ito upang ipangaral ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung kilala natin ang Panginoong Hesus, patuloy nating ipakilala siya sa iba. Ito'y paglilingkod natin sa Kanya. Sapagkat alam ho natin na ito lamang yung hahantong sa buhay na walang hanggan at wala ng iba. Ipakilala mo si Jesus sa ibang tao, si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, tiyak na mayroong maliligtas. No? Ipakilala mo yung ibang tao sa ibang tao, hanggang saan aabutin. Ipakilala mo yung mga politicians, hanggang saan ang kailang kapangyarihan, may hangganan sila. Pero si Kristo, ang tagapagligtas na ipinagkalob ng Ama, ito lamang ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Tayo ho, bilang mga mananampalataya, ay magpatuloy na ipangaral ang mabuting balita. So kung papaanong sa panahon ni Apostle Paul, hindi sila napahinto, tayo din sa panahon ngayon, patuloy na ipangaral ang mabuting balita. Praise God, kahapon po sa aming Bible study, mayroong masabi naming na-save. At kanina sa ating first service, nakasama natin kanina ang kapatid na ito sa pananampalataya. Bakit po? Na ipangaral ang mabuting balita sa Kanya. So, magpatuloy tayong maglingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Pangangaral ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, we serve Christ through life and death. Verse 20 to 21, sabi po ng talata, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay,
mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito pakinabang ang kamatayan. Yung talata pong itong verse 21, madalas na ginagamit ng karamihan at nakalagay sa kabaong. No? Nang nakalagay dyan, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito pakinabang ang kamatayan. Hindi ho lahat maaaring angkinin ang talatang ito. Sapagkat ang talatang ito ay may higit na kinalaman sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod kay Kristo. No? Ang talatang ito. Minsan inilalagay ang talatang ito sa harap ng kabaong upang mapalagay ang loob ng kanyang mga kamag-anakan. Pakinabang naman pala ang kamatayan sapagkat kasama niya na si Kristo. Ang tanong, kasama niya ba talaga si Kristo sa panahon ng kanyang kamatayan? Actually, hindi ho pakinabang ang kamatayan bagkus kapighatian sa mga taong walang Kristo. Tayong nabubuhay sa panahon ngayon, dapat tayong magpatuloy na ipakilala si Jesucristo. Para dumating man ang panahon na tayo umuwi sa Panginoon, masabi natin, Lord, pakinabang ang mamatay. Na ako'y uuwi na sa iyo. Okay? Kasi kung hindi tayo maglilingkod kay Kristo, matapos tayong naligtas, anong katibayan na tayo ligtas? No? Ano ang katibayan na tayo ligtas? Pastor, tinanggap ko kasi si Jesucristo bilang aking Lord and Savior, kaya ligtas na ako. No? So, ang tanong, ano ang katibayan na ikaw ay ligtas? Ang tanging katibayan na ligtas ang tao kung ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. So ano man ang mangyari, patuloy siyang naglilingkod, patuloy niyang ipinakikilala si Jesucristo sa iba. Dumating man nga po ang panahon na tayo umuwi sa Panginoon, masabi natin sa Panginoon, masabi natin sa ating sarili, ang kamatayan sa daigdig ay pakinabang sa harapan ng Diyos. Sapagkat uuwi tayo sa Kanya. Pero isang kapighatian at kalungkutan ang kamatayan ng mga taong hindi nakakilala at kailanman hindi naglingkod sa Panginoon habang nabubuhay sa daigdig. Ang sabi ni Paul, habang nasa bilangguan siya, kahit nasa loob siya ng bilangguan, kanyang sinabi, no? Kanyang sinabi, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Kaya kahit nasa loob ng bilangguan, hindi tumigil si Paul na mangaral ng mabuting balita saan man siya makarating. Mayroon pa actually mga naligtas sa kanyang pangangaral. Halimbawa dyan, si Onesimus, no? Na isa sa mga alipin ni Pilimon. Okay? Naligtas at ipinakiusap niya nung naging mananampalataya si Onesimus, pinadalhan niya ng sulat at pinasulatan niya ngayon si Pilimon. Natanggapin ito si Onesimus bilang kapatid sa pananampalataya dahilan sa paglilingkod ni Apostle Paul. Hindi makapigil sa kanya ang bilangguan ay pangaral si Kristo. Maliban pa dyan, sa loob mismo ng bilangguan, isinulat niya ang ilang mga aklat na binabasa natin ngayon. Kabilang na ang aklat ng Pilipos para patatagin, palakasin ang mga kapatid sa pananampalataya. Hindi siya nag-imot sa loob ng bilangguan o nagsulat ng kung ano-anong hugot sa mga taga-Pilipos. Nasabihin niya, buti pa kayo, malaya kayo, eto ako ngayon nakabilanggo. Maaari ba akong tulungan? Walang ganun si Apostle Paul. Kung sino pa ang nasa bilangguan, siya pa yung nagpalakas sa mga kapatid na nasa labas ng bilangguan para patatagin ang kanilang pananampalataya. Sapagkat alam ni Apostle Paul ang pag-asang nag-aantay sa kanya sa kanyang paglilingkod. No? Itong paglilingkod na ito sa Panginoon ang hahantong sa buhay na walang hanggan. So alam ni Paul yung kanyang kahantungan. Subalit sa oras na iyon, hindi niya binanggit dahil ba sa parang desperado na siya
no, dahil sa pag-uusig, kundi yung kanyang kagalakan na sa kanyang pinagdaraanan, ang hirap na bahagi ng kanyang pagsunod sa Diyos, ang kanyang prayer na huwag siyang magkulang sa kanyang tungkulin na iniatang ni Kristo sa kanya. Dahil lamang sa mga pag-uusig, bagkus sa lahat ng panahon ay bigyan siya ng lakas ng loob upang mabigyan ng karangalan si Kristo. Ang kapatid, bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang trabaho. May kanya-kanyang pinag-aaralan, no? May kanya-kanyang kinakaharap sa bawat araw. Pero sa bawat araw, bigyan natin ng karangalan ang Panginoong Hesus na maipakilala sa iba. Kahit na anong sabihin pa ng ibang tao sa atin, no? Kahit na anong sabihin ng ibang tao laban sa atin, panindigan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Itong palagi ko sinasabi. No? Kung hindi ka magsasalita ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, sino ang inaantay natin? Minsan takot tayong sabihin yung katotohanan sapagkat baka masaktan, mawalan ako ng kaibigan. Hayaan mong iwanan kanila kung iiwanan kanila, pero maaalala nila ang katotohanan ng sinabi mo kapag dumating ng panahon na sila'y naghihirap dahilan sa kanilang ginagawa. Huwag nating alalahanin kung ano maaaring sabihin nila sapagkat hindi rin natin trabaho para iligtas sila. Trabaho ito ng Banal na Espiritong mangusap sa kanila kapag ikaw ay nagsalita sa kanila. Ano man ang sabihin nila, panindigan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Panindigan mo ang katotohanan ng Word of God. Sapagkat mananatili ito na katotohanan. Kaya ito sabi ni Apostle Paul, yung prayer niya na huwag siyang magkulang. No? Mabuhay man siya, umamatay, patuloy niyang paglilingkuran ang Panginoon. Sabi niya, so ito yung pinakanais ni Paul na makapaglingkod kay Kristo. Ang mabuhay man o sa kamatayan man, kaharapin niya man ang kamatayan. Pero alam ni Apostle Paul na ang kahahantungan niya ay talagang kamatayan sa lupa. Yung kanyang pinakahuling sulat kay Timotheo ay pamamaalam. Sabi niya, ako'y iaalay na, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. So alam ni Apostle Paul yung naging hangganan niya. Sapagkat totoo yung kanyang pananampalataya. Totoo ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. So kahit nasa gitna ng buhay o kamatayan, patuloy tayo maglilingkod. Sabi niya dito sa talatang ito, no? Sabi niya, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito, pakinabang ang kamatayan. Kapatid, kung hindi natin tatalikuran ang ating mga sarili, imposible tayong makapaglingkod ng totoo sa Panginoon. Palagi itong mayroong reservation kung ano ang sasabihin ng iba. Palagi itong may reservation, baka mawala sa akin ang bagay na ito. Kung ito yung gagawin ko, kung ito yung sasabihin ko sa iba. Kapatid, napakahalaga ng sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos kaysa sinasabi ng iba. Sapagkat yung iba ay mayroong hangganan, subalit ang salita ng Diyos kailanman, sabi ng Word of God, hindi ito magkakabula. So, ano man yung maaaring pagdaanan natin. Sabi ni Paul, dito sa talatang ito, ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ibig ko'y pumanaw na sa buhay. Ibig kong pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. So, kung papipiliin si Apostle Paul, sabi niya, ito yung pinakananais ko. At least umuwi na ako sa Panginoon, matapos na yung mission ko. Pero sabi niya, sa pananatili ko sa daigdig na ito, mapalalakas ko pa ang loob ng ibang mga mananampalataya. Malakas ang loob ni Apostle Paul, ano man ang kanyang pagdaanan, sapagkat alam niyang wala siyang ibang pinaglilingkuran, kundi tangi ang Panginoon. So, sa gitna man ng buhay at kamatayan, tayong mga Tagalite Church, no, ay manatili sa panawagan ng Panginoon na paglingkuran si Jesucristo.
huwag mong sabihin sa Lord na, Lord, through life and death, I will serve you. Kung ngayon pa lamang, hindi mo kayang talikuran at iwan ang kasalanan, hindi mo kayang talikuran ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang pagsunod kay Jesus ay pagtalikod sa sarili at paghahandog ng buhay sa Kanya. No? Ang pagsunod kay Jesus ay pagtalikod sa sarili at paghahandog ng buhay sa Kanya. Si Jesucristo lamang, no? Si Jesucristo lamang ang napakagandang pagtiwalaan ng buhay. Bakit po? Marami na tayong mga karanasan, halos iba-iba. Aaring ang buhay niyo, ipinagkatiwala niyo kung kani-kanino, anong ginawa? No? Anong ginawa? So, minsan, mapapaluha ka lang sobrang kalungkutan. No? Pero ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, tiyak na gaganda ang takbo ng buhay mo kahit na may mga kahirapan pang pagdaanan. So, ang pagsunod kay Jesus ay pagtalikod sa sarili at paghahandog ng buhay sa Kanya. Pangatlo, we serve Christ to strengthen others believers. No? So, dito po sa 24 to 25, sabi ni Paul, sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo. Alam ni Paul yung layunin ng Diyos sa kanya, no? Habang siya ay nabubuhay. Mga kapatid, mahalagang alam natin ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hanggat hindi natin alam ito, patuloy lamang tayong gagawa para sa sarili natin. Pero kung alam natin ang layunin ng Panginoon, yun yung gagawin natin. Kahit na may mga distraction pa, no? Kahit na may mga kahirapan pa, kahit na dumating pa kung anumang bagay sa buhay natin, magpapatuloy pa rin tayo. So magpatuloy layunin na ipangaral at parangalan si Kristo upang mapatatag ang pananampalataya ng kapwa mananampalataya sa Panginoon. Ito ho, yung layunin na meron si Apostle Paul. Maliban sa pangangaral ng mabuting balita, mabigyan ng karangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mapatatag ang pananampalataya ng mga kapatiran sa iglesia. Patuloy silang lumago sa pananampalataya. So kahit na nasa bilangguan si Apostle Paul, kahit na naghihirap, kahit na walang kasama, wala siyang kasama mga disipulo sa paglalakbay, hindi siya natinag na mawala ang layunin na meron siya sa pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Kahit na nasa bilangguan, kahit na matindi ang pinagdaanan, nanatili siya doon sa layunin ng Panginoon. Mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 11, verse 28 to 29. Sabi po ni Apostle Paul, bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. So sa kabila ng kanyang paglilingkod, no, sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, hindi siya natinag na inaalala niya ang mga mananampalataya na mapalakas ang kanilang pananampalataya. May mga panahon sa buhay natin na kung minsan may pinagdaraanan tayo, minsan mas focus tayo sa ating pinagdaraanan kaysa pinagagawa ng Panginoon. Madalas kung bakit tayo humihinto at hindi nagpapatuloy, sapagkat ang higit nating nakikita yung nararanasan nating kahirapan kaysa sa kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Maraming mga humihinto na. Maraming hindi nagpapatuloy. Bakit po? Ang focus na kasi ay ang sarili. Ang focus na kasi ay yung kahirapan. Ang focus na kasi yung nararamdaman.
Hindi na yung kung ano yung layunin. Alam niyo po, no? Yung kahirapan ng buhay, yung mga sakit, yung pait, yung kaguluhan, bahagi ito ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Pero hindi ka tinawag ng Panginoon para dyan. No? Hindi ka tinawag ng Panginoon para doon. No? Para pukusan mo yung bagay na yon. Kundi tinawag ka ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Kaya napakahalagang magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Sa ganung paraan, mapalalakas ang pananampalataya ng iba. No? Mapalalakas ang pananampalataya ng iba dahil sa iyong paglilingkod. Pero kung focus ka sa iyong sarili, imposibleng makapaglingkod ka sa iba. Bakit? Ang palagi mong nakikita ang iyong sarili. Kapag kaganoon ang nangyayari, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at tingnan si Jesucristo. Tumingin sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus na siyang pasimula at siyang magpapasakdal ng inyong pananampalataya. Bilang lingkod ni Kristo, ang tanong, ang akin bang ginagawa at sinasabi ay kalalago ng iba? Ikatututo at ikaayos ng aking kapwa mananampalataya? Ito bang gagawin o sasabihin ko ay kalalakas ng loob upang magpatuloy sa paglago? Ito ba ikatutuwid ng kanilang buhay? So, napakahalaga po na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon upang mapatatag ang iba. Subalit kung palagi tayong nakapokus sa ating sarili, imposibleng makita natin ang layunin na yon na pinagagawa ni Lord. Huwag tayong madistract bagkus magpatuloy sa kung ano ang inilagay ng Panginoon. Kagaya ni Apostle Paul. Sabi niya, sa kabilang dako, hindi niya tiningnan yung kanya kalagayan. Nasa bilangguan ako, hindi na ako makapaglilingkod pa sa Panginoon. Paano pa ako makapaglilingkod? Naghihirap din naman ako. Ang sabi ni Apostle Paul, sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo dahil dito natitiyak kong ako'y mananatiling buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Okay? Dahil nagpapatuloy sa paglilingkod. So, hindi yung bilangguan yung kanyang tiningnan, bagkus yung mga kapatiran na mapaglingkuran at mabigyan ng karangalan ang Panginoong Jesus. Pang-apat, we serve Christ despite of sufferings. Sino po ba sa atin ang walang sufferings? Ito ho'y bahagi na ng buhay ng bawat isa. Maaring ang ilan sa atin ngayon, ramdam na ramdam yung kahirapan, yung pagtitiis. Mayroong ilan naman sa atin na meron nga, pero parang wala siyang pakiramdam ng sufferings na yun na pinagdaraanan niya. Depende kasi kung ano ang tinitingnan mo. Kung madalas mong tinitingnan yung problema mo sa buhay, madalas na maghihirap ka talaga. Pero kung madalas mong tingnan ng Panginoon, bagamat mayroong kahirapan, alam mo mayroong kang kapayapaan na mapagtatagumpayan ng mga bagay na ito. Sapagkat, okay, ganito po ang sinasabi ng 29 to 30. Okay? Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang maglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Alang-alang sa pagsunod sa Panginoon, mayroong kahirapan nga po. Mayroong mga pagtitiis dahil sa pagsunod sa Kanya. No? So, hindi bunga ng kanyang pagkakasala, kundi dahil sa pagsunod sa Panginoon. So, ipinaunawa ni Paul sa mga believer na mahalaga ang pananalig kay Kristo ng mga naglilingkod sa Kanya. At kasama din dito ang pagtitiis ng kahirapan sa paglilingkod. Ito po'y karanasan mismo ni Apostle Paul. Tingnan ho natin ang isang bahagi ng kanyang sulat dito po sa 2 Corinthians chapter 11. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23. Okay? Hanggang 27. Sabi ng talata,
Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita kong waring isang baliw. Ngunit, ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo. Okay? Hinagupit ng maraming beses at madalas nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Makaitlog kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan, at minsay maghapot magdamag akong palutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintel. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. So ito yung karanasan ni Apostle Paul. Hindi niya panabanggit kung paano siya pinugutan ng ulo, sapagkat paano pa nga ba maisusulat, patay na ho siya. So dito, ipinakita ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na mayroon ngang kahirapan sa paglilingkod. Mararanasan natin ang mga bagay-bagay, subalit maaari hong iba sa panahon ni Apostle Paul at iba din sa panahon natin ngayon. Ang mahalaga lamang sa atin ngayon, tayo po ay nagpapatuloy. Bagamat may kahirapan, patuloy lang na ipakilala ang Panginoong Hesus. Wala hong ibang pinakang solusyon sa daigdig na ito, ang magbalik loob ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Makilala nila na siya ang Panginoon tagapagligtas ng buhay. So, maliwanag sa talatang ito na tayo'y natubos, tayo'y niligtas ng Panginoon upang maglingkod. At sa paglilingkod, mayroon pong mga kahirapan. Pero sa kabila po nito, alam natin na patuloy na magbibigay tayo ng karangalan sa Panginoong Hesus, na maipakilala siya sa iba. So ngayon, mayroon pong binanggit dito po sa verse 28. Sabi niya, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito'y palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Yung talata pong ito ay mayroong kinalaman sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ito'y assurance. Kasi hindi maiwasan minsan na kapag ikaw ay nangaral ng mabuting balita o inihayag mo yung buong katotohanan, meron talagang taong magagalit sa iyo. Bakit? Ayaw nilang sawayin yung kanilang pamumuhay na labag at pagrebelde laban sa Diyos. No? Ayaw nilang talikuran yung kanilang pagkakasala. Kaya mas magagalit sa iyo. No? Subalit, kung ayaw nilang makinig sa konbiksyon, pangungusap ng Espiritu Santo, ito yung sinasabi ng talata. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Hindi ito yung personal mong kaaway. Maaring naging kalaban lang sila dahil sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos. Dahil sa kanilang paninindigan sa pagsunod sa nais ng Panginoon. Okay? So wala ho itong kinalaman na mayroong umaway sa iyo dyan dahil nagkaalitan kayo sa kung anuman na bagay. Nag-away ka tapos i-quote mo ang talatang ito, may higit itong kinalaman sa paglilingkod mo sa Panginoon. No? Na alam mo, yung katotohanan at pinanindigan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, ayaw nilang pakinggan. No? Ikaw pa ngayon ang kinalaban, ito'y palatandaan nga. Bakit? Hindi sila nakinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Palatandaan nga ng kapahamakan sa kailang buhay. Subalit ayaw natin silang mapahamak. Bagkus, kahit na may kahirapan, patuloy pa rin tayong nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. So, sa atin po, bagamat may kahirapan mang dumarating, maaaring sa ating pamilya, maaaring sa ating trabaho, sa pag-aaral, subalit higit pa dito ang tinutukoy ni Apostle Paul, yung pagsunod mo sa Panginoon, sadyang merong kahirapan.
na pag-uusig, panggugulo ng kaaway, subalit magpatuloy ka dahilan kilala mo ang Panginoon na tumawag sa iyo. Kilala mo ang iyong pinaglilingkuran. Siya yung nag-alay ng kanyang buhay mismo upang matubos tayo sa kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at tayo'y maligtas. Mga kapatid, hindi hadlang kay Apostle Paul ang bilangguan. Sa kabila nito, nagpatuloy na lumaganap ang mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, hindi hadlang ang karamdaman na atin pong kinakaharap para tayo huminto. Bagkus magpatuloy na ipakilala ang Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang pag-asa ng sangkatauhan. Patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Patuloy nating paglingkuran si Jesucristo. Napakahalagang lalo tayong lumalim sa ating pag-ibig sa Kanya. Lalo nating makilala siya ng lubusan at lalong maunawaan kung sino siya. Nang sa gayon, anumang mga distraction ng kaaway, anumang mga kahirapan, magagampanan natin na may pakilala si Jesus sa iba. May mga taong mababago ang buhay dahilan kay Jesus. Maraming taong mababago ang buhay dahilan kay Jesucristo. So kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. So patuloy nating bigyan ng karangalan ang Panginoon anuman ang maging sitwasyon o anuman ang ating pagdaanan. Ang buhay na ito, hindi na para sa sarili natin, kundi ang buhay na meron tayo ngayon, yamang ito'y tinubos na, binayaran ng Panginoon, ito'y sa Kanya na. At ito'y Kanyang gagamitin sa Kanyang kapurihan. Hindi ito para kung kani-kanino, kundi para sa Panginoon. Magpatuloy lamang tayo. Kung may mga bagay man na nais na baguhin ng Panginoon sa buhay natin, hayaan natin na ito'y baguhin ng Panginoon at ayusin. Sapagkat napakabuti niya. Aayusin niya ito para sa Kanyang karangalan, para sa Kanyang katuwiran, para sa Kanyang kabanalan, at para mabigyan natin siya ng kapurihan. Aayusin ng Panginoon ang buhay natin. Patuloy niya itong aayusin upang lubos tayong makapaglingkod sa Kanya, na walang ibang napararangalan, kundi tanging ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga kaibigan, patuloy na maglingkod sa Kanya. Patuloy na itaas si Jesucristo sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng buhay man o kamatayan, ipangaral ang Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang pagsunod sa Panginoon ay tunay nga po na pagtalikod sa sarili at paghahandog ng buhay sa Kanya. O may nais man na bagay pang nais ayusin ang Panginoon sa atin, ito ay natural. Bakit po? Sapagkat tayo Kanyang tinanggap na mga anak. At gusto niyang makita isang araw na tayo'y nabubuhay para sa Kanyang kapurihan at karangalan ng Kanyang anak na si Jesus. Darating ang panahon na makita natin ang Panginoon ng mukhaan at may lakas tayo na sumalubong sa Kanya. Dahil ang buhay natin, ating ipinasakop, ating ipinaglingkod sa Kanya. Mga kapatid, patuloy nating isurrender ang buhay natin sa Panginoon. Patuloy natin itong ipasakop at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan, loobin mo nga po ng buhay na ito ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Mabigyan ka ng karangalan at kapurihan. Loobin mo nga po, O Diyos, na ang buhay na ito ay patuloy na nagpapasakop sa kung ano ang nais mo. We pray, Lord, at patuloy namin isinusuko ang aming mga sarili sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na anuman ang mga kahirapan, anuman ang nais mong gawin namin nang naayos sa iyong kalooban, ayos sa iyong salita,
ito mapangyari. Loobin ng Panginoon na ang aming kalooban ay maging, nang yung kalooban ang siyang maging kalooban po namin. Yamang aming isinuko ang aming mga buhay sa iyo. Ngayon pong umaga, dakilang Diyos, dalangin po namin na tulungan mo kami na lumalim ang aming pag-ibig sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumawak ang aming pagkaunawa sa iyo at pagkakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin. Dakilang Diyos, tunay na ang paglilingkod sa iyo, ito lamang ang hahantong sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami na sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, marami pang ibang taong makakilala sa iyo. Lord, hindi maging hadlang ang pandemic na ito. Hindi maging hadlang ang mga kahirapan na meron kami na pinagdaraanan. Bagkus kung dumating man ang mga kahirapang ito, tulungan mo kami na ang aming paningin ay nakatuon sa iyo, Panginoong Hesus. At hindi sa hirap ng kalooban, hindi sa hirap ng buhay, bagkus sa iyo. Dakilang Diyos, napakasarap na isang araw makita ka namin ng mukhaan na sumasalubong sa iyo. Kasama namin ang aming mga mahal sa buhay. Kasama namin ang aming mga kaibigan. Kasama namin ang mga malapit sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maipakilala ka namin sa kanila. Tanggapin man nila ang katotohanan ito o hindi, dalangin pa rin namin, ibukas mo ang puso nila sa iyong salita. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Bagamat mayroon kami maaaring mga pagdaanan sa buhay, subalit tulungan mo kami na ang aming pag-asa ay nakasandal lamang sa iyo, Panginoon. Amang banal, salamat po sa buhay ng bawat isang naririto. Hayaan mo ng iyong salita na natanim sa puso, patuloy na lumago at mamunga. Dalangin ko, Diyos, na iyong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Patatagin at palakasin na patuloy kang mapaglingkuran. Lumalim sa iyong salita. Amang banal, hinihiling po namin na isang araw makita namin ang aming sarili na mayroong bunga ang aming pananampalataya, na mayroong ibang mga tao na sumusunod pa sa iyo dahil sa paglilingkod ng bawat isa sa amin. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong pagpapala na patuloy pong pagkaloob sa bawat isa. Purihin ka po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, purihin po ang Diyos, no, sa kanyang katapatan, sa buhay ng bawat isa atin. So, magpatuloy lamang ho tayo maglingkod sa Panginoon at darating ang panahon, patuloy na lalago maging ang gawain sa lugar na ito. Kung ang bawat mananampalataya, bawat isa sa atin dito sa Light Church, patuloy na ipakikilala si Hesus Kristo sa iba. So, para po sa ating mga announcement, okay, pananatilihin po natin, for now, pananatilihin po natin yung ating pong church service, no? Na patuloy ho nating susundin yung health protocol. Okay. Nagpaplano ho akong itigil, ihinto muna yung on-site service sana natin. Subalit, isa sa mga bagay na na-observe ko ay ganito. Madalas ho tayong nag-react kapag inilabas na yung data ng Tabaco COVID Command Center. Ngayon, yung sa Tabaco COVID Command Center, ito ay resulta na ng mga na-swab or yung sa antigen. Okay? So, karamihan po sa kanila ay asymptomatic. Nangangahulugan na yung mga tao, maaaring nakasalamuhan na natin sila, no? Nakasalamuhan na natin sila, pero minsan dahilan malakas yung pabor ng Diyos sa atin,
O minsan malakas lang talaga yung immune system natin, hindi tayo basta-basta ganun na tinatamaan. Pero may mga panahon na asymptomatic na pala, subalit nalalaman lang kapag mayroon pong swab. So ganito po naisip ko, imbis na ihinto, itigil, panatilihin po natin ang health protocol sa loob o sa labas man ng church. Okay? Panatilihin po natin yung social distancing natin, panatilihin natin na walang body contact, no? Panatilihin po natin yung isinusot nating mask. So, gayon din, panatilihin po natin wag tayong pumunta sa mga matataong lugar. Okay? So, nangyayaring tumataas yung bilang, ngayon po nasa 60 plus na. Okay? Tumataas yung bilang. Sapagkat ganito ang naging sistema. Halimbawa, yung APEC nung nakaraan. Lahat po sa kanila, swinab. Okay? Yung ilan sa kanila, palagay ang loob, wala naman akong COVID. Pero yung pala asymptomatic. Lumabas yung nasa almost 40 plus. No? Na nag-positive. Pero karamihan po sa kanila ay asymptomatic. Ngayon, yamang hindi ho natin nakikita yun, hanggat walang swab, ilayo natin ang ating sarili sa matataong lugar at iwas-iwas ho tayo, panatilihin po natin ang health protocol. Okay? Ayaw ho natin magkahawaan, ayaw ho natin magkaroon ng, kumbaga, makontact trace. So ngayon, kasama na rin po dito. Kung tayo po ay mayroong ubot sipon or mayroon tayong lagnat, manatili na lang muna sa bahay. Okay? Kagaya ng ilang kapatiran po natin ngayon, nasa bahay po sila. Pero i-message niyo po ako at gusto ko po kayo may pag-pray. Okay? Kung may mga nararamdaman kayo, i-message niyo po ako. Gusto ko kayong maipag-pray. So, kung alam na natin na meron tayong nakasalamuha, maaari ho tayong mag-stay lang muna sa bahay at mag-join sa ating online. Okay? Kagaya ng isang kapatid po natin na wala din po ngayon, nasa kanilang bahay. So, siya na ho yung nag-isolate ng kanyang sarili. Pastor, hindi na muna ako attend dahilan sa yung nakausap ko, yung kausap niya, nag-positive. Okay, sabi ko, sige. At least, alam ko. So, napakahalaga po nito. Ano? Ayaw ho natin na may mga kapatiran tayong mababalitaan natin na ganun yung nangyari. No? At gusto natin nasa malakas ang bawat isa. At patuloy pa rin tayo maglingkod sa Panginoon. Amen po. So, mamaya, yung atin pong NXA ay pansamantal natin ihinto kasi i-prepare ko yung inyong mga materyales para sa atin pong NXA recharge. Okay? Muli natin palalakasin ang gawain ng NXA. So, gayon din po yung kalakihan. Kami ho'y mag-uusap muna ni Brother Agip para sa ilan na pagpapalakas ng gawain ng mga kalalakihan. Okay? So, yung ating pong midweek service, ito po'y mananatiling online. Yung gawain ng kababaihan, mananatiling on-site. Okay? So, ito yung mga adjustment natin sa panahon pong ito na tumataas yung kaso ng bilang ng COVID. So, yung mga bata ho na kinakalong pa, ang alagain, wag na muna natin silang isama. Okay? Wag na muna natin silang isama. Saka na kapag naging maayos na naman ang atin pong sitwasyon. Okay? Ang kalagayan ng atin pong community. So, at least magpaalam lang po kayo. Magsabi kay Pastor, hindi kayo makaka-attend kasi kung anumang bagay na meron tayong nararamdaman. Okay? At patuloy natin maipag-pray ang bawat isa. So, yun lang po ang ating mga announcement. Okay? So, yung ating pong mga handog kaloob sa Panginoon, doon na lang natin sa likod ilagay after po ng ating pong service. So, tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang Panginoon at nawa ang kanyang pagpapala sa pamagitan ng salita ay atin pong natanggap. Awitin natin yung awit na nagsasabing, because He lives, I can face tomorrow. I
is God. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Yes, Lord. Salamat po, Amang Banal, sa umagang ito, sa pagpapala ng fellowship na ito, sa pagpapala sa buhay ng bawat isa. O Diyos, itinataas ko po ang bawat kapatiran na lalong lumalim ang pag-ibig sa iyo. Lalong lumawak ang pagkaunawa sa iyo. Nang sa gayon, lubos ka namin mapaglingkuran at mapili namin ang tama sa bawat araw. I pray, Lord, ilayo mo ang bawat isa sa anumang manlulubhang karamdaman sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoon, na kung sino man dumaranas ng kahirapan ngayon, patuloy na maranasan nila ang iyong pag-abot at iyong pangunguna na mapagtagumpayan ito sa tulong at biyaya mo. Hayaan mo nga po, Diyos, na ang buhay namin ay maging pagpapala sa iba, sa kapwa namin mananampalataya, at maging sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ka pong maparangalan sa buhay na ito. I pray na i-bless mo ang buhay ng mga kabataan, mga bata, mga magulang na narito, O Diyos. Hayaan mo na makita nila ang iyong kagandahang loob sa bawat araw. Dalangin din po namin ang buong isang linggong ito, Panginoon, na ang pagpapala ay kanilang maranasan. At sino man ang may karamdaman, patuloy naming hinihiling na ang pagpapagaling ay kanilang maranasan sa ilalim ng biyaya mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay sa umagang ito, loobin mo na ang katotohanan ng iyong salita ang siyang naging kapunuan ng puso ng bawat isa amin. At hayaan mong maalala namin ang katotohanan ito saan man kami mapunta. Salamat po, Amang Banal, sa pagkatunay na kami liwanag ng daigdig na ito. Patuloy na maglilingkod sa iyo at maghahayag ng katotohanan ng iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na makalangit na pagpapala, ang kapayapaan at ang pangunang Santong Espiritu, iyo pong ipagkaloob. Gayon din, Panginoon, maging aming mga kaloob at mga handog, pagpalain mo ito na patuloy na maggamit sa ikalalawak ng iyong gawain. Salamat po, Ama, at sa amin pong paglabas sa lugar na ito, hinihiling po namin na ang sino mang aming makasalamuha, makausap, maging pagpapala ang buhay namin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Gayon din po sa aming mga kapatid na nasa online ngayon, we pray na pagpalain mo din ang kailang buhay at patuloy silang samahan at isang araw makasama namin sila sa lugar na ito. Salamat po, Diyos. Hinihiling namin ang makalangit na pagpapala at ang iyong pangunguna na iyong pagkaloob sa bawat isa. Purihin ka po, Ama, itong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na Panginoon. Amen and amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at patuloy na